Tiniyak ng prosecution panel na may lalahad sa impeachment court ang lahat ng mahalagang testimonya ng mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Mahigit 30 ang nakalinyang mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Panel sa pag-usad ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro habang inihahanda ang pagsusumite ng kanilang pre-trial brief sa impeachment court. Kabilang sa mga pinakamalalawak na bahagi ng kanilang mga ebidensya ang mga paratang kaugnay ng confidential funds at umano'y unexplained wealth ng Vice-Presidente. Hindi rin anya nilimitahan ng prosecution panel ang mga testigo. If before we're trying to limit corroborative witnesses, we're selecting only the most important witnesses, we wanted to make sure that all testimony will be presented in court, and that is why we considered other witnesses whose testimony are likewise significant. Samantala, muli namang tinalakay ang usapin kaugnay ng kailangang bilang ng boto para sa magiging conviction ni VP Duterte. Ayon sa House panel, kung ia-apply ang doktrina ng Avellino versus Cuenco, maaaring hindi maisama sa bilang ng mga senador ang hindi makadadalo o hindi nagagampanan ng kanilang tungkulin dahil wala sila sa saklaw ng kapangyarihan ng Senado. Sa kasalukuyan, 16 na boto ang karaniwang kailangan para mahatulan sa isang impeachment case. Batayan sa 24 na miyembro ng Senado. Bukod sa nakakulong kasi si Senador Jinggoy Estrada na nasasangkot ngayon sa kasong plunder, si Senador Ronald Bato de la Rosa naman ay nagtatago dahil sa ICC arrest warrant kaugnay naman ng drug war. My position is to apply the doctrine in Avellino. No? So ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced. To 14. To 14. Okay. 14 for the threshold, For the threshold. 21 for the baseline. What we want is a functional Senate. And functional Senate meaning the active members deliberating in a very important subject matter, no? Kaugnay naman sa pagiging sarado sa publiko ng pre-trial conference sa Huwebes, nilinaw ni Luistro na hindi ito dahil sa natatakot ang prosecution team, pero para gawing mas mabilis ang proseso nito, alinsulod na rin sa naging direktiba sa kanila ng impeachment court. Matapos ang pagsusumite ng pre-trial brief, nakatutok na ngayon ang magkabilang panig para sa isasagawang pre-trial conference, isang mahalagang hakbang bago ang isasagawang impeachment trial proper sa Hulyo. Samantala, siniguro naman ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko ang mga bagay na mapag-uusapan sa pre-trial conference. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad para sa Bayan.